Nagmamatigas po si Senador Bato de la Rosa, dating PNP chief, na kahit daw Committee of the Whole pa, ay hindi siya dadalo sa public hearing ng Kongreso. Kasi ngayon po ay binuo na yung Quad Committee, 4 na komite na magsasabay-sabay para imbestigahan at bigyan ng pagkakataon si dating PNP chief de la Rosa at ang dating Pangulong Duterte tungkol sa issue ng extrajudicial killing, human rights violation, tungkol sa drugs at iba pa. Pakinggan po ninyo ang kanyang paliwanag tungkol dito sa kanyang pagbamatigas na hindi siya dadalo. Ibang klase ha? Victoria, sabihan mo sila kahit na sabihin nilang Committee of the Whole, kahit na yung buong lower house na, kahit na Committee of the Whole ang mag-imbita sa akin, hindi pa rin ako pupunta. On the grounds that I don't want to become the president in violating the tradition of interparliamentary courtesy of both houses of Congress. Apo. So, yun po yung kanyang laging sinasabi. Alam niyo yung issue ng parliamentary courtesy. Yan po yung naipaliwanag na ni Senate President Escudero kay Senator Bato. Meron tayong ganyan, pero kung gusto mong dumalo ron, okay lang. Di ba? So, ibig sabihin, dapat mong irespeto yung Kongreso na nag-iimbestiga kasi ang Senado nag-iimbestiga rin. Eh kung gagamitin po yung parliamentary courtesy para lang hindi madaluhan ng public hearing, dalawang issue kasi yan eh. Una, ikaw, Senador Bato, hindi mo magagamit ang iyong karapatan at pagkakataong idepensa ang sarili doon sa controversial na human rights violation na iniimbestigahan ng Kongreso. Pangalawa, yun nga pong parliamentary courtesy, ay pwede naman po yung gamitin. Dahil nga, sabi ng Senate President, meron tayo yan, pwede mong respeto, pwedeng hindi. Ibig sabihin, pwede mong gamitin para hindi ka magpunta, pero pwede mo rin namang ibaliwala ito at harapin mo ang investigasyon. Ayan po. Nagmamatigas. So, tingnan natin kung saan aabot itong pagmamatigas na ito. Kung yung mga gunita, yun po ang Quad Committee, Committee on Human Rights, Committee on Public Order and Safety, Committee on Public Accounts, at Committee on Dangerous on Illegal Drugs. Yan po yung pinagsama-sama, kaya nga Quad Committee. Para bigyan ng pagkakataon after ng kailang maraming hearing na nakikita nila na merong sabwatan tungkol sa POGO operation, illegal drugs, human rights violation sa Duterte administration at sa ilalim ng dating PNP chief na si Bato de la Rosa. Pero hindi po niya tanggapin at ginagamit pa rin yan. So, alam nyo, Senador, paalala lang, hindi naman po nakikialam. Ang inyo pong pagtanggi dyan, hindi lang mawawala yung inyong karapatan at panahon para ipagtanggol ang sarili. Mawawala din dyan po ang tiwala ng tao. Kasi pag hindi ka umatin sa hearing, ang iisipin ng tao, meron kang pinagtatakpan. Hindi mo kayang idepensa ang iyong sarili. Kasi doon sa public hearing ng Kongreso, lutang na lutang doon na talagang merong human rights violation. Inamin na nung ilang pulis na umaten na talagang merong violation sa karapatang pantao ang nakaraang administration. Kaya dapat mong sagutin yan. Okay? So, tingnan natin po kung hanggang saan. Huwag nating kalimutan, si Bato de la Rosa nangangailangan ng suporta sa taong bayan. This coming May 2025 national election. Kung ganyan ang kanyang attitude tungkol sa mga public hearing, baka makalimutan ka, Senador. Baka hindi ka tulungan. Malaking problema yan. Mahirap, baka hindi ka makabalik. Kung aasa ka lang sa mga member ni Kibuloy at saka grupo ng mga Duterte followers, wala. Hindi ka magiging senador. Kakaunti na sila. Kakaunti na sila. Wala nang malaking political party na kayo'y kaalyado. Wala nang malaking sektor na kayo ay susuportahan. Yung business community, yung silent majority, at yung masang Pilipino ay hindi na ho sa inyo lahat yan. Wala na yung magic, Duterte magic. Baka nakalimutan mo yung Bato de la Rosa, senador. Bago maging senador, alam mo yan, dapat merong 15 million vote. Isang kukunin nyo. Samantala kung haharap ka sa public hearing at ma-justify mo
may paliwanag mo ang iyong panig at ang gobyernong nakaraan sa kung ano ngayon dito sa investigasyon, baka makakuha ka ng suporta. Baka maniwala sa iyo mga congressman. Huwag mong kalimutan na mga congressman ay leader sa bawat distrito. Ilan ba ang member ng congressman ang komite sa bawat komite yan na kumakatawan sa bawat distrito? May marami. Ay sabihin lang natin na 30 ang member ng isang komite. Di 30 distrito yan. Sa isang komite ay 4 na komite yan. O di 120 congressman, more or less. O ganong karaming distrito sa buong bansa, ay kung makukumbinsi mo yan, maaaring makatulong yan sa iyong eleksyon, re-eleksyon. Pero kung hindi mo sila sisiputin at yung more or less bilang ng mga congressman yan ay kumampanya na huwag kang iboto sa next election, ay laglag ka. Hindi ka makakabalik sa Senado. Yan po yung aking opinion, analysis yan sa pagmamatigas na ito. Kasi nandiyan na yung parliamentary courtesy. Pero pagka mga sensitibong issue na dapat malaman ng taong bayan, ano ba ang totoo at yung ang panig mo bilang isa sa mga iniimbestigahan, hindi masamang harapin yan. Inuulit ko, hindi nga po masamang, wala namang bawal na hindi sundin ang parliamentary immunity, courtesy. O baka naman ginagamit mo lang yan para ma-justify mo na ikaw ay huwag bumarap sa hearing. Pero hindi po yan katanggap-tanggap sa mga biktima ng paglabag sa karapatang pantao. Hindi rin po yan katanggap-tanggap sa mga kongresistang ilang beses na kayo'y inimbitahan ng dating mong amo, ang dating Pangulong Duterte. Si Duterte, pag hindi umaten, nasa kanya yan, hindi naman re-electionist yan eh. Hindi ko naman alam kung tutuloy pa yan na tumakbo. At saka pag tumakbo, medyo alam niya mahirap na. Doon nga sa mga survey, hindi nga kasama sa top 3. Hindi nga kasama sa top 5 eh. So ibig sabihin, ayaw na talaga, dating Pangulo yan. Ayaw na ng tao. Doon nga sa survey ng Okta Research, patuloy na tumataas si Pangulong Marcos Jr. at patuloy na bumababa ang mga Duterte. 16% na nga lang yung mga Duterte. Di ba? So, paalaala lang natin yan. At ang pulso ng bayan, paniniwala ng tao, karapatan ng tao, pag binaliwala ito, at ikaw ay nangangalap ng boto para ikaw ay maging senador ulit, mahirap yan. Malabo makabalik ka pag inignore mo ang mga kongresista. Although karapatan mo yan tumanggi, nasa yan. Tingnan natin kung saan makakarating. Okay? Any comment, reaction dyan ho sa katigasan yan na dating PNP Chief Senador Bato de la Rosa na hindi siya dadalaw kahit Committee of the Whole para mag-imbita. Ibig sabihin kahit buong Kongreso ay hindi daw niya sisiputin sa mga hearing. Wow! Ang tigas mo! Ay bahala ng taong bayan pagdating ng eleksyon. Any comment, reaction, malaya po kayo. Paki-like lang po ng ating mga video, especially dito po sa MA Pinoy TV. At siyempre pati na rin po yung Mike Abe Opinions, dalawang channel nating ngayong araw-araw para ho sa mga bagong mga balita.